Grabe, 2025 na. Happy New Year to everybody! Kamusta po yung bagong taon nyo? Anong bagong resolution natin dyan? May gumagawa pa ba nun? Ha? Wow, yay! Congratulations! Sabi nila, yung bagong taon daw, it brings with it new hope. Pero mali eh. Kasi araw-araw na gumigising tayo, may bagong pag-asa, tama ba? Hindi lang sa bagong taon. Every day na gumigising tayo, there's new hope. Kasama na yun. Sana lahat tayo hindi nawawala ng pag-asa. Kasi, nangyayari lang yun. Kung yung pag-asa natin, kanino nakakapit? Kay Lord. Tama. So this year, we have a standalone na message. Ang title niya, Second Chances. Ewan ko ba naman kung bakit sa akin to binigay, no? Second Chances. Dami ko naiisip, second chance. Ano naiisip niyo pag narinig niyo yung second chance? Ano naiisip niyo? Sa totoo lang, pag naririnig ko yung second chance, ang naiisip ko dyan si John Lloyd tsaka si Bea. Di ba? Yung pelikula nilang Second Chance, di ba? Si Popoy at saka si Basha. Second Chance, di ba? Pag naririnig ko din yung Second Chance, palagi kong naaalala yung napakagwapong si Pastor Alex. Kasi kung walang second chance, wala kami dito. Tama ba? Lahat naman tayo eh. We don't only have second chances. Hindi lang second chance ang binibigay sa atin ni God. May third, may fourth, may fifth, hindi na natin mabilang. Ilang chances pa bang kailangan natin? Ilang chances? Hindi lang second chance eh. Sabi, more chances of winning. Sabi nila, once you are in Christ, you are a new creation. The old has gone, the new has come. Pero bakit ang daming chances na kailangan nating paulit-ulit na ginagawa, paulit-ulit na binibigay sa atin, di ba? Wala akong clicker, no? Kayo na lang. Okay. So our verse for this morning is in Titus 2, verse 11 to 14. Basahin po natin. For the grace of God has appeared, bringing salvation for all people, training us to renounce ungodliness and worldly passions, and to live self-controlled, upright, and godly lives in the present age, waiting for our blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior, Jesus Christ, who gave himself for us to redeem us all from all lawlessness, and to purify for himself a people for his own possession who are zealous for good works. Ano daw sabi niya? Naintindihan niyo ba? Sabi niya, yung grace daw ni God ang nagbigay sa atin ng salvation. Sa lahat ng tao. At dahil dun sa grace na yon, dapat daw mabuhay tayo ng buhay na marangal. Habang hinihintay natin yung pagbalik ni Jesus Christ, sinortcut ko siya. Pag hinimay-himay natin, sabi niya, Renz mali yata to. God's grace brings salvation. God's grace brings salvation. Sabi niya, di ba? And in John 1, verse 14, 16 to 17, it says, God's grace brings salvation. Sorry, pinapapalitan ko sa kanya kanina eh. Mali yung nalagay niya. God's grace brings salvation. Sabi sa John 1:14, verse 16 to 17, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came
through Jesus Christ. Sabi dito, Jesus came from the Father full of grace. Sino bang dahilan ng salvation natin? Si Jesus, di ba? So meaning, si Jesus, parang siya yung personification ng grace. Pinadala siya dito ni God para maramdaman natin yung grace na galing sa mahal na Ama. Ibig sabihin, since Jesus, sabi di ba, Jesus is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end, sabi nung kanta kanina. Ibig sabihin din, yung grace na binibigay sa atin ni God, walang katapusan. Nag-umpisa kay Jesus, hindi pa ginagawa ang mundo, hanggang bumalik siya, may grace pa rin tayong makukuha. Kahit hindi natin deserve yun sa araw-araw na ginawa ng Diyos dito sa mundo na nandito tayo, hindi nauubos yung grace na yun. It's like receiving a free gift. Yung tulong na hindi natin kailangan. Forgiveness na hindi natin hiningi ng tawad, di ba? Tama ba? Naranasan nyo namang kumain sa restaurant. Tapos, nung magbabayad na kayo, sabi nung waiter, bayad na po. Ilang beses na namin yan naranasan ni Pastor Alex, kakain kami. Tapos pag hiningi na namin yung bill, bayad na po, may nagbayad. Minsan alam namin kung sino yung nangbayad. Minsan di rin namin alam. Ang problema kasi sa atin, minsan pag may nagbayad, ay sayang, sana dinagdagan ko pa yung order ko. Minsan abuso din di ba? Alam natin na papatawarin tayo, paulit-ulit nating sinasaktan yung tao. Paulit-ulit tayo nagsisinungaling, paulit-ulit natin. Kung ano man yung ginagawa natin, papatawarin naman niya ako, hindi naman niya ako matitiis. Di ba? Ganun yung grace Kaya nga sabi niya, although grace is unending, dapat hindi rin natin siya inaabuso. Next slide, please. Sabi ni Max Lucado, grace is the voice that calls us to change and then gives us hindi ba nila alam na mali yun o gusto ba nila na pagsabihan ko sila ng pagsabihan? Naisip niyo ba yun? Minsan makulit din tayo sasabihan mo ng sasabihan paulit-ulit, pero paulit-ulit pa rin nilang ginagawa. Bakit kaya? Pwede. Baka pwede rin. Pero hindi natin alam kung ano yung goal nila But everything we do, every single thing, pagligo natin, pagkain natin, lahat ng ginagawa natin, we have to live. Naiintindihan niyo ba? Sabi niya, yung grace daw ni God ang nagbigay sa atin ng salvation. Sa lahat ng tao. At dahil dun sa grace na yun, dapat daw mabuhay tayo ng buhay na marangal. Habang hinihintay natin yung pagbalik ni Jesus Christ, sinortcut ko siya. Pag hinimay-himay natin, sabi niya, Friends Maria God's grace brings salvation. God's grace brings salvation. Sabi niya, di ba? And in John 1, verse 14, 16 to 17, it says, God's grace brings salvation. Sorry, pinapapalitan ko sa kanya kanina. Mali yung nalagay niya. God's grace brings salvation. Sabi sa John 1:14, verse 16 to 17, the Word became flesh and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son, who came from the Father, full of grace and truth. Out of His fullness, we have all received grace in place of grace already given. For the law was given through Moses. Grace and truth came through Jesus Christ. Sabi dito, Jesus came from the Father full of grace. Sino bang dahilan ng salvation natin? Si Jesus, di ba? So meaning, si Jesus, parang siya yung personification ng grace. Pinadala siya dito ni God para maramdaman natin yung grace na galing sa mahal na Ama. Ibig sabihin, since Jesus, sabi, di ba, Jesus is the Alpha and Omega. He is the beginning and the end, sabi nung kanta kanina. Ibig sabihin din, yung grace na binibigay sa atin ni God, walang katapusan.
Nag-umpisa kay Jesus, hindi pa ginagawa ang mundo, hanggang bumalik siya, may grace pa rin tayong makukuha. Kahit hindi natin deserve yun sa araw-araw na ginawa ng Diyos dito sa mundo na nandito tayo, hindi nauubos yung grace na yun. It's like receiving a free gift. Yung tulong na hindi natin kailangan. Forgiveness na hindi natin hiningi ng tawad, di ba? Tama ba? Naranasan niyo na bang kumain sa restaurant? Tapos, nung magbabayad na kayo, sabi nung waiter, bayad na po. Ilang beses na namin yan naranasan ni Master Alex, kakain kami. Tapos pag magbabayad, hiningi na namin yung bill, bayad na po, may nagbayad. Minsan alam namin kung sino yung nagbayad. Minsan hindi rin namin alam. Ang problema kasi sa atin, minsan, pag may nagbayad, ay sayang, sana dinagdagan ko pa yung order ko. Minsan, abuso din di ba? Alam natin na papatawarin tayo, paulit-ulit natin sinasaktan yung tao. Paulit-ulit tayo nagsisinungaling, paulit-ulit natin kung ano ba yung ginagawa natin, papatawarin naman niya ako, hindi naman niya ako matitiis. Di ba? Ganun yung grace Kaya sabi niya, although grace is unending, dapat hindi rin natin siya inaabuso. Next slide, please. Sabi ni Max Lucado, grace is the voice that calls us to change and then gives us the power to pull it off. When grace happens, we receive not a nice compliment from God, but a new heart. Since si Jesus yung grace, sabi niya, Jesus is the voice that calls us to change. Hindi naman talaga natin kaya apart from Jesus. Wala tayong magagawa kung hindi dahil sa Kanya. Which brings me to my next point. Sabi dun sa verse, we have to live godly lives. Napaka-simple pero hindi po, napakahirap. Romans 12 verse 1 to 2 says, therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Offer your bodies as a living sacrifice. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa natin should be holy and pleasing to God. Ang godly life, ano ba yun? Ano ba yung godly life? Next slide, please. Bill Graham said, make it your goal to become more like Christ by refusing to let sin have its way and pursuing instead that which is pure and good in the sight of God. Lahat naman tayo alam kung ano yung right and wrong. Tama ba? Pag nagkaisip tayo, alam na natin kung ano yung right and wrong. Mga ilang taon yun? 7? 8? Bata pa, alam mo na yung right and wrong minsan. Minsan nga, toddlers pa lang, alam na pag sinabing huwag mong gagawin yan, alam na nila yun Pero bakit? Why do we continue to choose the wrong? Bakit? Naisip niyo ba yun minsan? Kaya natin kailangan ng second, third, fourth chance Kasi kahit alam na natin kung ano yung right sa wrong, yung wrong ang pinipili natin. Minsan dito sa Reo, marami ako na pagsasabihan. Uy, nakikita ko na naman yung puso mo. Uy, cellphone ka na naman ng cellphone. Pinagalitan mo na naman yung bata. Sabi ko siya, huwag mong sasabihan ng ganun Kasi ganun na yung naririnig nila sa bahay nila, di ba? Alam naman nila yun. Pero pagbalik dito, naka-crop top na naman. Pagtingin ko, naka-cellphone na naman. Hindi ko alam, kung hindi pa nila alam na mali yun, o gusto ba nila na pagsabihan ko sila ng pagsabihan. Naisip niyo ba yun? Minsan makulit din tayo sasabihan mo lang, sasabihan paulit-ulit. Pero paulit-ulit pa rin nilang ginagawa. Bakit kaya? Pwede. Baka pwede rin. Pero hindi natin alam kung ano yung goal nila But everything we do, every single thing, pagligo natin, pagkain natin, lahat ng ginagawa natin, we have to live a godly life. But we cannot do this on our own.
Hindi siya talaga madali. Minsan napakahirap piliin yung tama. Yung tama. Kasi yung mali, yung masarap. Kain ka na lang, di ba? Salad ba ang kakainin ko o steak? Siyempre, mas masarap yung steak kesa dun sa gulay. Bawal. Iinom ba ako ng tubig o Coke? Siyempre, mas masarap yung Coke. Coke na lang, isang sip lang, pero mamaya naubos mo na yung isang bote. Si Jesus lang ang paraan kung paano natin ito magagawa. There is no other way. You have to make it your goal. And you have to change your mind. Hindi yung katawan lang yung magbabago eh. Yung utak mismo eh. Kasi dapat alam niya kung ano yung tama. Minsan yung utak alam yung tama, pero ayaw gawin yung katawan. Makulit din eh, no? Matigas talaga yung ulo eh. Lastly, sabi niya, look forward to the coming of Jesus Christ. Sabi sa 2 Peter 3, verse 11 to 12. Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming. Di ba sabi nila, hindi babalik si Jesus Christ hanggang hindi naririnig ng buong sulok ng mundo yung good news niya. Tama ba? Actually, malapit na talaga dumating si Jesus eh. Sino excited? Excited na ba kayo dumating si Jesus? Kaya dapat maging handa kayo. Paano? Sabi, di ba? Live holy and godly lives in preparation for His coming. May kausap ako isang beses. Ang kulit niya. Sabi ko sa kanya, tinanggap mo na ba si Jesus sa buhay mo? Oo, sabi niya. O saan ka pupunta pag namatay ka? Alam niyo kung ano sagot niya sa akin? Sa impyerno po, kasi ang kulit ko eh, at saka matigas yung ulo ko, hindi ko sinusunod yung magulang ko. Naisip tuloy ako. Sabi ko, bakit? Nasermonan ko tuloy yung bata. Ako, bakit sinasabi mo sa impyerno ka pupunta? Sabi mo, tinanggap mo na si Jesus. Napaka-ironic, conflicting yung sinasabi niya. So, ibig sabihin, either hindi pa niya talaga tinatanggap si Jesus, or hirap na hirap siya talaga magbago, hindi niya kayang maging hindi makulit. Kasi kung tinanggap mo na si Jesus, dapat nakikita yung change. Linggo-linggo naman siya nandito. Nakikita ko siya palagi. Pero nung araw na yun, triple yung makulitan niya. Kaya ako siya natanong, talagang kinorner ko. Kaya ako siya tinanong, pero doon yung sabi niya, sa impyerno po, proud na proud siya, sa impyerno po. Kasi ang kulit ko eh, at saka tigas-tigas ng ulo ko. Ang hirap, di ba? Change needs to be seen. Pag talagang sinabi natin na tinanggap na natin si Jesus, dapat nakikita yun sa ginagawa natin. Kasi pinaghahandaan na natin yung pagbalik niya eh. Hindi madali. Kaya kailangan natin magtulungan dun sa live holy and godly lives. We have to look out for each other. Dapat lahat tayo nagtutulungan dun sa mga bagay na yun. So ano natutunan natin dun sa Titus? Yung sabi niya, God's grace brings salvation, at saka we have to live godly lives, at saka we have to look forward to the coming of Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi talaga tayo nabubuhay para dito sa mundo eh. Meron ba dito nabubuhay lang para sa mundo? Kain, tulog. Di ba? Lahat ng tumanggap kay Jesus nabubuhay para dun sa langit na hinanda niya para sa atin. Tama ba? Yes. We are all working towards that goal which is heaven. Kung langit ang goal natin, anong dapat natin gawin? Number 1, we have to embrace grace. Embrace grace. So since Jesus is the personification, the embodiment of grace, we have to embrace that. Accept that it is freely given. Minsan kasi ang hirap natin tanggapin, no? Minsan kahit Christian na tayo, hirap tayong tanggapin. Ay, okay lang. Ganon lang yun kasimple.
Ephesians 1 verse 7 to 8 says, "In Him we have redemption through His blood, the forgiveness of sins in accordance with the riches of God's grace that He lavished on us with all wisdom and understanding." Alam niyo yung word na lavished? Alam niyo ba yung word na lavished? Kumbaga, kunyari, meron kayong asawa. If he lavishes you with love, lahat ng gusto mo, ibibigay niya. Lahat. Hindi mo pa hinihingi, nabigay niya sa'yo. Yung ramdam na ramdam mo yung love niya, minsan nga sasabihin mo, sobra naman na. Sobra na. Pero si God, He lavished grace on us. When you embrace the grace that God has given to you, it will overflow from your lives and you can share it with others. Parang yung love lang ni God. Pag tinanggap mo yung love na binibigay niya sa'yo, mag-overflow yun sa buhay mo at masishare mo yun sa iba. Paano nyo ma-embrace yung grace na binigay sa inyo ni God? Napakasimple din ang sagot. Basa kayo ng Bible, magdasal, mag-worship, i-share nyo siya sa ibang tao. Simple. Simple na naman. Pero yung mga simpleng bagay, yun ang mga pinakamahirap gawin. Magbasa nga lang ng Bible eh. Tuwing nagtatanong ako every morning, nagbasa ka naman ng Bible? Kahit sa mga anak ko, nagbasa ka naman, did you read your Bible already? Not yet. Not yet. Tamad na tamad. Not yet. Napakasimple. Pero napakahirap talaga niyang gawin. Ano pang pwede natin gawin para ma-embrace tong grace na to? Embrace each other. Andito na tayo sa church eh. Di ba? Minsan nga yung katabi natin. Tignan nyo nga yung katabi nyo. Tingnan mo yung iba, tumingin pa ilalim mo, kitang-kita ko. Ayaw pa tumingin eh. At tulungan natin yung isa't isa to embrace grace. Hindi yung tayo lang, tayo lang. Tulungan natin yung isa't isa. Pangalawa, we have to live with a purpose. Live with a purpose. Romans 8:28 says, "And we know that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose." Do you know your purpose? Bakit ba kayo nandito sa mundo? Yung totoo, alam niyo ba yung purpose niyo? Sinong hindi may alam ng purpose nila? Pagkatapos ng planning ng Rev, daming plano, nakita nyo kanina, ang daming plano, di ba? Sabi ko kay Pastor Alex, ano bang ginagawa natin sa buhay natin? Ano bang ginagawa natin sa buhay natin? Kasi lahat ng plano namin, nakaikot na dun sa planong yun eh. So, ibig sabihin, pag Saturday ng umaga at may nagyaya sa akin mag-breakfast, hindi pwede kasi nandito ako. Ibig sabihin, pag Thursday ng gabi at may nagyaya sa amin mag-dinner, o kaya maraming beses, may mga kaibigan ako, may show, may concert, libre yung ticket, pero hindi ako makanood kasi may D-group kami. Yung plano namin nakabalot na dun sa planong yun. Kasi yun yung purpose namin eh. Yun yung purpose na nakakita namin sa buhay namin. Pero minsan, alam nyo, talaga tinatanong ko, Lord, ano bang ginagawa mo sa buhay? Ano bang ginagawa namin dito? Tinatanong ko talaga si Lord. Siyempre, sinasagot niya ako. Last year, madalas wala ako dito sa bansa, di ba? Wala ako dito. Dami kong ginagawa. Yung purpose na yun, nung tinanong ko si Lord, anong purpose nito? Kasi akala nyo kasi nagpupunta lang ako sa ibang bansa, ang nakikita nyo lang yung kinakain ko, yung pinupuntahan ko. Hindi nyo naman nakikita ko anong ginagawa namin doon. Akala nyo sumakay lang ako ng eroplano, pagbaba ko ng eroplano, okay niya. Hindi nyo alam, pagbaba ko ng eroplano, sumakay ako ng van, 11 hours, nag-travel kami sa bundok na mas malala pa sa Baguio yung zigzag. Hindi nyo naman alam, ilang beses ako sumuka kasi sobrang nakakahilo siya. Yun lang nakita nyo eh. Hindi nyo alam, nakuha yung passport ko. Nagawan kami ng report sa immigration. Hindi ko naman yung ipopost, di ba? Hindi nyo alam yun. Hindi nyo alam, ang tulog namin 3 oras lang. Yung mga bagay na ganon. Ano yung purpose nun?
Tinatanong ko si God. Kasi hindi ko rin naman magagawa lahat ng ginawa kong yun kung hindi dahil sa Kanya. Especially yung resources. Hindi naman ako makakaalis ng bansa kung hindi dahil kay God. Plane ticket pa lang, talo na ako. Diba? Yung travel tax pa lang palabas ng bansa, pag domestic, wala namang travel tax eh. Pero pag lalabas ka ng bansa, may travel tax na 1,600. Every time lalabas, may babayaran kang 1,600. Lalo na yung ginagawa ko dun. Isipin nyo, isang beses ang nakapila sa akin, more than 100 ipagpe-pray ko. Hindi ko yun magagawa kung hindi dahil kay God. But if that is His purpose for you, walang imposible. Walang imposible. Gagawan at gagawan niya yan ng paraan. At malalaman mo na yun yung purpose mo kasi alam mo na hindi ikaw yung gumawa nun. Hindi mo yun magagawa mag-isa. Siya lang ang makakagawa nun. Sino pang hindi may alam ng purpose nila? Baka kailangan nyo pang makilala si God para marinig nyo at sabihin niya talaga sa inyo, this is your purpose. Ito ang gawin nyo. Hindi yung kung saan lang kayo malagay. Ay, dito ako. Ay, hindi pala. Lilipat na lang ako dito. Saan tayo? Di ba? Marami kasi sa atin, dito muna ako. Hindi yata dito. Lilipat ako dito sa kabila. Ay, hindi rin. Kailangan yan, pinagpe-pray. Kailangan yan, sinasabi ni God sa inyo, ito ang gawin mo. Kasi sayang yung oras mo dyan. You will know what your purpose is if you are intimate with Him. Kasi talagang maririnig mo siya. Maririnig mo siya, sasabihin niya sa'yo kung anong dapat mong gawin. Lastly, you have to be ready for His return. Paano kayo naghahanda sa pagbabalik ni Jesus? Sabi sa Matthew 24. Therefore, keep watch, because you do not know on what day your Lord will come. But understand this, if the owner of the house had known at what time of night the thief was coming, he would have kept watch and would not have let his house be broken into. So you also must be ready, because the Son of Man will come at an hour when you do not expect. Naghahanda tayo sa pagbabalik ni Jesus. Paano? Alam niyo ba kung anong mangyayari pag bumalik si Jesus? Alam niyo ba? Sabi sa Matthew 24, verse 40 to 41, 2 men will be in the field. One will be taken, the other left. 2 women will be grinding with a handmill. One will be taken and the other left. Kunyari, naglalakad kayo, hindi ka Kristiyano, biglang nag-disappear yung kasama mo. Can you imagine how it's going to be pag dumating si Jesus? Can we play the video? Next slide. Yung audio ha, please. Where are you? Ma'am, is everything okay? It's my husband. He's disappeared. Honey, have you seen the kids? Where are they? Where are my kids? My grandparents, I can't find them. They were sitting right here. Ray, Boy, that was perfect timing, huh? Ray, people are missing. Dozens of seats empty. Patty, it's a big airplane. People are probably in the lab. I don't. Driver, there's no driver in there. There. I don't know, but it's everywhere. Say again? Guardia, Morley, lost air traffic controllers, missing flight crews, plane down all over.
Maybe the common factor isn't in those who were taken. Maybe it's in those who were left behind. Ano kayang pakiramdam no, no? Naiwan ka. Ayoko isipin. Pero hindi tayo binigyan ni God ng second chance, ng third chance, ng fourth chance, at kung ilang pang chances para sa wala. Ginagawa niya yon kasi gusto niya, pag bumalik siya, walang maiwan dito sa mundo. Kaya ang dami-dami nating chances, hindi mo na mabilang. Kung bibilangin mo yon, I'm sure ma-fill up mo na yung blessings list mo. Hindi mo na iisipin yung mga bagay na meron ka. Yung chances na lang na binigay ni God sa'yo. Punong-puno na yung notebook mo. Kung tayo naghahanda para sa pagbabalik niya, at ayaw nating maiwan at makita yung mga damit ng mga mahal natin, dapat ngayon pa lang sure na tayo kung saan tayo pupunta. Dapat ngayon pa lang sinisigurado na natin na yung pundasyong tinatayuan natin ay hindi matitinag. Tama ba? Dapat alam natin kung saan tayo nakatayo. More importantly, dapat sinisigurado natin na wala tayong may iwan. Ang hirap na nga ng buhay dito sa mundo gusto pa mag-overstay nung iba Ayaw pang siguraduhin kung saan sila pupunta Dapat sigurado tayo kahit ano pang pinagdadaanan natin ngayon, kahit ano pa yung nagawa natin kahapon. Dapat sigurado na tayong lahat. Siguruhin din natin na yung mga kasama natin sa bahay na wala dito, dala-dala natin. Hindi yung tayo lang aalis. Paano naman sila? Paano naman sila? Hindi nyo lubos maisip kung ano yung mangyayari pag dumating si Jesus Christ at yung mga naiwan dito. Meron akong binasang libro dati. Parang ginawa nila ng storya yung Revelation. Parang 12 books yun 12 books. Ginawa nilang, parang in-apply nila yung mangyayari sa Revelation dito sa mundo. Kung ano yung talagang mangyayari. So, binasa ko lahat yun. 12 books. Pagkatapos nun, sabi ko talaga sa sarili ko, nako, hindi ako pwedeng ma-left behind. I cannot be left behind. Kasi kung yun, iniisip lang nila yun. Ang hirap na dun sa pagkabasa ko. Alam mo yun, talagang natatakot ako, ninenervous ako, hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Tinapos ko yun, parang isang libro, tinapos ko isang araw, talaga sinunod ko siya kasi gusto kong malaman. At habang binabasa ko yung mga libro yun, sobrang naiiyak ako, natatakot ako, kasi nakikita ko kung paano mangyayari. Pero iniisip lang yun ng author, hindi yun yung totoo. I'm sure mas malala pa. Yung mangyayari. Sabi ko talaga sa sarili ko, pagkatapos ng 12 books na yun, hindi ako pwedeng maiwan. Kailangan ko gumawa ng paraan para walang maiwan sa pamilya ko lalo. Kasi kita nyo, di ba yung pilot? Nawala yung asawa niya. Dun sa pelikula, nawala yung asawa niya sa kay anak niya. Kasi sila lang yung nag-church. Yung anak niyang babae, naiwan silang dalawa. Hindi pwedeng yung asawa natin, yung kapatid natin, yung magulang natin, maiwan dito. Dapat i-share natin sa kanila yung grace na binigay ni God. Dapat i-share natin sa lahat. Kahit yung nakikita lang natin, yung nagtitinda ng pusit dyan sa labas, yung nagtitinda ng spaghetti, na-share na ba natin sila? Bumibili tayo sa kanila linggo-linggo. Andyan lang sila Dapat walang maiwan dito sa mundo. Kawawa naman sila. Hindi ko lubos maisip. Tuwing naiisip ko yan, talaga yung burden sa puso ko. They cannot be left behind. Because God's grace is overflowing. Sobra-sobra.
hindi natin talaga lubos maisip. Hindi ko ma-quantify. Kahit ilang chances yung binigay niya sa akin, hindi ko siya ma-put into words. Kulang yung sobra, yung hyper, yung super duper, kulang eh. Kulang na kulang. So let's make it a goal. Let's make it a goal. I-goal natin yon. Na while we are living our life with a purpose, living our godly lives with a purpose, and while we are preparing for Jesus Christ's return, let's make it a goal to share Him to others, because we do not want anybody to be left behind.